Okay, mga igsuunan na natakaron sa airport and we are very grateful that we have our guest, si Ma'am Grace Folk, ang ating candidate for Senator. Hello, magandang araw po, Attorney Nas. Yeah. At sa lahat po ng nanonood, isang magandang araw po. Okay, mga kaigsuunan, we have the opportunity to ask a question to our candidate. Hopefully, naanagid siya sa 12 senator slate na makasulod, no? Ma'am, yung tanong po namin dito sa Attorney Nas in Action with regards sa problema natin sa collection of taxes, ano po ang system na pwede natin ma-improve if ever you're elected as senator? Alam niyo po, yung ating BIR naman, okay naman po yung ginagawa nila sa ngayon. Okay. Kaya lang ang problema talaga, minsan walang gana magbayad ang ating mga kababayan ng kanilang buwis sapagkat hindi nila nakikita kung saan talaga napupunta yung pera. Okay. Sa tingin ko naman po, pag pinatunayan ng national government at ng local government units na sa tunay na serbisyo ng taong bayan na pupunta ang mga nakakalap na buwis, mas madali tayong makakakolekta. Pero kasama na rin po doon, marami kasi, napapansin ko lang yung mga malalaking may-ari ng business, nakakalusot, no? Okay. Pero yung mga, alam natin na mga talagang naghihirap, na mga middle class, na may maliliit na business, minsan sila pa yung nagigipit, Okay. no? Ako, minumungkahi ko na dapat maging business-friendly ang environment sa ating bansa. Dapat one-stop business application. Hindi po yung pupunta ka sa munisipyo para sa isang permit, pupunta ka sa barangay hall para sa isa, pupunta ka sa fire department para sa fire permit. Dapat yan isang lugar na lang. Dahil sa Pilipinas, tayo daw ang isa sa pinakamabagal mag-issue ng business permit sa isang entrepreneur. So, with respect to the local taxes at saka itong national taxes, ano po ba talaga ang pwede nating magawa na despite of all the programs of our commissioners sa Bureau of Internal Revenue na sinusulong nila ngayon ng mga transformation regarding the electronic system, ano po ba ang pwede pa nating idagdag dito? Alam mo, ang problema kasi sa taxes natin, ang hirap intindihin eh. Kung ikaw isang ordinaryong mamamayan, wala kang accountant, halimbawa, ang hirap malaman kung anong tax bracket ka, kung anong mga tinatanggal, may VAT na tayo, meron pa tayong withholding, may ganito, ganyan, no? Ako parang gusto ko na nga flat tax per tier. Okay. Like, depende kung itong kinikita mo, itong porsyento mo. Okay. Mas madali yon para sa akin, para hindi na naguhulaan ng mga mina-minus-minus. At saka, sana naman, meron din mga tax incentives. Halimbawa, ikaw ay nagdo-donate. Talagang dapat naman tax deductible na yung mga nado-donate mo. Okay. So, yung ano natin sa mga estate tax, ganun din. Meron tayo, pag namatayan nga, tapos you pay your estate taxes. Napakalaki. Napakalaki. Nung namatay po si FPJ, napakalaki po ng estate tax na talagang kailangan bayaran. So, yung ano natin, ma'am, yung sa program natin regarding the arbitration law na meron ba tayong panukalang batas noon na na-approve na if ever nagkaroon ng excess ang koleksyon ng isang district ay nagkakaroon ng award, bakit hindi pa na, sa tingin mo ba dapat kailangan talaga ibigay sa mga personnel ng BIR ito? Kasi yung examiner, ang sweldo lang niya is 11,000 tapos nag-i-examine ito ng isang malalaking korporasyon. Yun na nga po. Dapat iiwas natin sila sa tentasyon at magagawa lamang yan kung makatarungan din ang kanilang sweldo. Diba? Para sa akin, katulad yan, mga third-class municipalities, fourth-class municipalities, dapat yung porsyento ng nakakalap na buwis sa kanilang probinsya ay mas malaki ang mapunta sa probinsya. Hindi katulad ng mga first-class municipalities, hindi na nila kailangan ng karagdagan pang suporta, katulad ng mga mas maliliit na munisipalidad. So para sa akin talaga, yung equitable distribution of tax collection, napaka-importante po. At lalong-lalo na po, yung mga examiners, tama po kayo, 11,000, tapos maninilip ng mga libro na milyon-milyon ang kinikita, syempre, napakalaking tentasyon naman po nun.
So, meron ba tayong magawa doon na para naman itong mga examiner natin na magkaroon Ang problema kasi po, yung civil service, no? Yeah. Meron yan pay grade eh. Okay. So parang nakapatong po talaga dyan, standardized kahit saan pwesto ka sa gobyerno. Siguro nga, dapat mga sa customs, sa BIR, magpakatotoo na tayo, nahaharap sila sa mas malaking tentasyon at yung expertise nila ay hindi basta-basta, katulad ng mga NBI. Kailangan ikaw ay abogado, di ba? Or ikaw ay accountant. Siguro naman dapat yung pay equivalency rin. Bigay naman natin dahil professional din naman sila. So, sa mga tweet, ma'am, Taasan ang sweldo nila. taasan ng sweldo natin. Yun na nga eh. Kung magiging makatotohanan talaga tayo. Pero, hindi ko naman pwedeng sabihin na sigurado magagawa yan dahil depende rin yan kung makakayanan ng ating gobyerno. Okay, thank you very much, ma'am. Parting words sa ating mga kaigsuunan sa Pagadian o Zamboanga del Sur. Mga kaigsuunan, mga higala, alam niyo po, yung aking tatay na si FPJ, malapit po sa kanyang puso ang mga kababayan natin dito sa Mindanao. Kaya nga po, dami niyang pelikulang ginawa. Muslim 357, kahit butas ng karayong papasukin ko, Zamboanga, Perlas ng Silangan. Sana po, may pagpatuloy ko ang pangarap ng tatay ko na bigyan ng mas malaking tulong ang mga mahal niya dito sa Mindanao. Pagkatiwalaan niyo po sana ako, makakaasa kayo na kayo ay aking magiging prioridad.